beloved, Boss Mike Cervera. Na may tuturing sa politika si Senator Jinggoy Estrada, pero kasabay rin ang karera niya ay ang mga pagkakadawit din sa mga kasong plunder. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Yan o. Taong 1992 nang mahalal si ngayon Senator Jinggoy Estrada. Tangina, Jinggoy, bata pa lang ako, magnanakaw ka na. Ngayon, matanda na ako, may apo na ako, magnanakaw ka pa rin, tuloy, bilang alkalde ng San Juan. Ikalawa niya pa lang na posisyon yan sa gobyerno pero agad nang nabahira ng kontrobersya. Inaresto siya noong 2001 matapos ang kanyang termino. Naging kapwa-akusado si Jinggoy sa kasong plunder ng kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Nag-ugat yan sa umano'y ill-gotten wealth ng mag-ama na nanggaling sa sugal ng weteng at tobacco excise tax. Nasa 545 billion pesos ang nakulimbat umano ng mag-ama at iba pa nilang kapwa-akusado mula sa weteng, habang nasa 130 million pesos naman ang sinasabing nakuha nilang pondo mula sa tobacco excise tax. Halos 2 taon din na nakulong si Jinggoy bago pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa. Sa kabila niyan, nakabalik sa politika si Jinggoy noong 2004 at nanalong senador. Napawalang sala rin siya sa nauna niyang kaso noong 2007 bagamat tuluyang na-convict ang kanyang ama. Nare-elect pa si Senator Jinggoy sa ikalawang termino sa Senado at sa pagkakataong yan, muli na naman siyang nadawit sa korupsyon. Taong 2014 nang arestuhin siyang muli sa panibagong plunder case. Nag-ugat naman yan sa kaugnayan umano niya sa pork barrel scam. Nasa 183 million pesos ang naibulsa umano ng senador mula sa mga imbentong proyekto. Dami, no, mga kababayan, tuloy! Kapwa-akusado niya ang mga senador din noon na sina Bong Revilla at Juan Ponce Enrile. Higit 3 taon na nakulong ang senador bago nakapagpiyansa noong 2017. Bagamat may mga pagkakataong pinayagan siyang pansamantalang lumabas para sa pagdiriwang ng ilang okasyon at sumailalim sa physical therapy. Si Jinggoy, mga kababayan, no? At medical check-ups. At muli, nanalo si Jinggoy bilang senador noong 2022 sa ilalim ng Unity. Muli ring naabswelto si Senator Jinggoy sa plunder noong 2024, bagamat nahaharap pa rin siya sa graft na may kaugnayan sa pork barrel scam. Pero Tangin na talaga, ang pa-plastic, 2 taon matapos yan, muli na namang naharap si Senator Jinggoy sa plunder. Sa pagkakataong ito, isa naman siya sa mga idinadawit sa flood control scam. Ang lahat ng mga alegasyong ipinukol at ipinupukol ngayon kay Senator Jinggoy, mariin niyang pinabulaanan. Yan na ngayon, mga kababayan. Natsamba-tsambahan lang? So, ibig sabihin, mga kababayan, parang sinasabi rito, si Jinggoy ba, biktima ba? Biktima? Kayo, mga kababayan, tatanungin ko kayo. Siya nakatres na siya, no? Tres! 3, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Yung tres na yun, marami yun. Merong mga graft cases, merong mga bribery, ang dami. Pero yung plunder, 3. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y naniniwala na hindi ho nagnakaw si Jinggoy Estrada? Sa mga naniniwala, press 1. Sa mga hindi naniniwala, press 2. Sige nga mga kababayan, tignan nga natin. Tignan natin. Basta ako, mga kababayan, basta ako, boboto na ako. Hindi talaga. Uy, kasabayan pala nating napapanood, ang ating live sa Bingador Channel, nako, mga kababayan, ewan ko na lang. Sige, pindot, mga kababayan. Kamustahin naman natin si Jinggoy. Jinggoy, kamusta ka naman dyan sa iyong kulungan, kamustahin natin. Init at mahirap daw ang sitwasyon sa loob ng New Quezon City Jail kung saan nakadetain si Senador Jinggoy Estrada. Alaka. Kwento po yan ni Agim at Party List Representative Brian Revilla nang bisitahin kanina ang kanyang amang si dating Senador Bong Revilla na naroon din sa parehong kulungan. Alaka, magkasama silang magkakulong.
Ano yun, ha? Magkakasama silang magkakulong, ha? Magkakosa na naman yung magtropa. Ano? Oh. Magkakosa, mga kababayan, yung magtropa. Talagang hanggang dulo magkasama. Sino? Si Ramon Bong Revilla at si Jinggoy Estrada. Sabi, ano kaya kwentuhan nila? Tangina pare, nauna pa ako sa'yo, mas konti lang yung kinikbak ko. Di ba? Ano kaya? Oy pare, putang ina, ang tagal mo mas marami kang kinikbak kaysa sa akin Sa akin, magkano lang? 150 million lang. Samantalang ikaw, 500 yata yun. Ba't nauna pa ako sa'yo? Pare, talo ka nanalo ako sa eleksyon Putang inang yan, mga kababayan, ngayon, di ba may iniinis siya, si Gloria yata yun, nung nakulong din, Iniinis niya si Gloria. Mainit ba dyan? Di ba sinasabi niya yun, mainit ba dyan, mainit ba? Ngayon, mainit talaga, Jinggoy. Pero paniguro ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa publiko, hindi makakatikim ng VIP treatment ang mga high-profile inmate gaya nila. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, sa maghapon, dalawang major events major movement yung nakita namin dito sa gate ng bagong Quezon City Jail. At ang una dyan ay yung nilabas ang convoy ni Senator Jinggoy Estrada para dalhin siya sa Sandigan Bayan at basahan ng sakdal doon. At ang pangalawa ay nung ibinalik na siya sa piitan. Tapos, grabe mga kababayan, tingnan niyo yung kulungan nila. Yay! Nako! Alam mo na, mahirap makulong. Naku, Diyos ko ka. Pag ikaw, mamali-mali ka. Naku, baka maranasan mo yan, Delikado ka, Inday, Eto na. Natsyempohan namin si Agimat Party List Representative Brian Revilla na dumalaw sa kanyang amang si dating Senador Bong Revilla. Nako. Hindi niya nakita ang kondisyon ni Senador Estrada, pero kung pareho sila ng kondisyon ng kanyang ama, tutukan niyo yung mukha niyan! Tutukan niyo yung mukha niyan! napakahirap daw. It's hot inside. Summer right now. So, yun lang po. We only see him at the common area. Ang kwento niya, he's in the cell. May mga kasama din siya doon. It's really tough. May mga kasama, oo. Baka siya na ngayon ng doon, mayor. Siyempre, Bong Revilla, baka gusto nyong lumabas bigla dyan si Nardong Putik. Siyempre, ngayon, kung may kasama pala, si Bong Revilla sa kanyang kulungan, may taga-masahe doon. Di ba kapag mayor ka, huwag niyong gagalawin yan. Maraming pera yan. Si Bong Revilla, tapos idol pa nila. Kaya na, hari-harian ngayon si Bong Revilla doon. Masahe, kamay pa! Masahe! Utos-utos lang doon si Bong Revilla, Sigurado yun, mga kababayan. Ganun naman talaga kalakaran, di ba? Ay, masahe mo ko dito. Ikaw, masahe mo ko. Ikaw, paypayan mo ko. May taga-paypay, syempre. Putang inang yan, mga kababayan, pero, at least, nakakulong. Hirap ng ilagayan po ng maging isang PDL and lalo na po sa pamilya. Wala rin communication gadget o TV sa loob, kaya kinikwento na lang daw nila nagaganap sa labas ng preso. Kwento mo yung nangyari guys. So wala, hindi nila napapanood yung eksena. Ibig sabihin mo kay Jinggoy, Tito Jinggoy, wala na po si Alan Cayetano, hindi na po siya Senate President. kasi ikaw mali ka ng sinamahan Mali ka ng sinamahan Jinggoy Estrada Tatapatin ko kayo, mga kababayan.
tatapatin ko kayo. May mga nagtatanong sa akin, Boss Mike, kung sakali ba na si Jinggoy sumama sa grupo nila Tito Sen, yan ba mapapawalang sala? Hindi ho. Alam ni Jinggoy yun. Tapatin ko kayo. Kahit pa saan sumama, si Jinggoy Estrada, ganun pa rin ho, pananagutin pa rin siya ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. So kanino ngayon sasama? Sige nga ho, mga kababayan. Sige, isipin nyo. Hindi. Kahit kanino sumama, majority, minority, kung dinala ka ng dinalahan ka talaga ng ebidensya, wala, mga kababayan, walang magagawa si Pangulo. Kaya si Jinggoy Estrada, pinili niya na lang na sumama sa grupo ni Alan Peter Cayetano na kapag ka nagkaroon ng pagkakataon, nagpalit ang liderato o nagkaroon ng bagong presidente o magtama yung inaasahan nila na maging presidente yung siraulong luka-luka na si Sara Duterte, sigurado mapapalaya siya. Kay Pangulong Bongbong, sa tingin nyo palalayain siya? Hindi ho. Jane Watson, hindi. Bakit, mga kababayan? Bakit, Maring Linda? Bakit? Fred Summers, Pachuchay, Mayet Gregorio. Bakit? Hindi nga talaga kahit kahit sumama siya kay presidente tuloy. Pag sumama siya, mga kababayan, sa minority, wala rin, mga kababayan. Ikukulong pa rin siya. Kay Sara, sigurado yun, mapapalaya siya. Kaya pinili niya na sumama sa grupo nila Alan Peter Cayetano, nila Bato, nila Bongo, nila Aimee, nila Robin. Yun po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Hindi kayo sasantuhin ni Pangulong Bongbong. Kaya pinipilit yung siraan na siraan. Pinsan nga, mga kababayan pinaratangan na mastermind Di ba, mga kababayan ko? Ganon. Ayan maliwanag na ho Kaya etong si Chis Escudero, kung matibay ang ebidensya laban sa kanya, wala rin magagawa si Pangulo dyan. Pananagutin din si Chis Escudero. Kasi yun naman ang tama no choice na. Tama ka, Nelson Tulin. Mga kababayan. Ganon. Kayo, mga kababayan. Ang laban nyo, mga kababayan, tabla, buta Sino naglalaro ng Lucky 9 sa inyo? Nasubukan nyo na bang magkaroon ng barahan na tabla, buta? Kanino pa kayo sasama? Doon ba sa mabubuta kayo o dito na lang kayo kahit papano makatabla-tabla kayo? Ganon, mga kababayan. Nakuha nyo Nakuha nyo yung paliwanag, mga kababayan. Kaya wala ng choice si Jinggoy Estrada. Sino pa? Si Villanueva. Walang choice. Mga kababayan kay Chis Escudero. Parehas sila ni Marcoleta ang bintang So yan, mga kababayan. Abangan natin Abangan natin. Tuloy. Senator Jinggoy? Well, I'm sure, nakipag-uusapan din naman yan sa mga pangyayari. And I'm sure, yun nga, kita kami. What was his reaction? Well, it's, wala tayong magagawa. That's how everyone has to go through the process. Dapat talaga, ganun talaga. Wala na kayong magagawa dyan. Di ba? Sabi nga ni Panelo, sagutin nyo na lang sa pamamagitan ng abogado nyo. Ang pag-aresto kay Estrada umabot muna sa tensyonadong tagpo sa upper floor ng Senado nang magkataasan ng boses sina Senate President Alan Peter Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla nang aarestuhin na si Estrada. Sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. Ito yung napakayabang ni Cayetano, di ba?
Mula ho nung naging Senate President to, puro yabang eh. Makiliti, di ba? Puro yabang, mga kababayan ng putang inang yan. Kaya maraming nabwisit dyan eh. Kanino? Kay Cayetano. Napakayabang. Oo. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir. You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Oh, yan. Sir, this is the Senate. Kita nyo sa mga nagsasabi na sinigawan, paano, putak ng putak si Cayetano, kaya sinabihan na, sir, o, para makumalma. O, kumalma. O, di lumumana yung boses niya, kayo naman, masyado kayong mga masabi, naku, ewan ko sa'yo, Marcoleta. Oh. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate. Sa huli, nabasahan din ng Miranda rights si Estrada. May karapatan ka manahimik at magsawa ng kibo. Ano lang yung sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa katan mo. Nangyari yan bago humarap sa media si Estrada sa isang press conference bago siya dinala sa Camp Crame. Hindi ako matitinag Laks. sa anumang panggigipit, nanakot, political maneuvering. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Voluntary, inaresto ka eh. Inaresto ka, nagbo-volunteer ka na lang ngayon, pero nauna yung pag-aresto. Nauna yung pagbasa pala ng Miranda rights, mga kababayan ko. Pero taliwas sa sinabi ni Estrada na sumuko siya, giniit ni DILG Secretary Remulla na inaresto si Estrada. Kaya nga raw bago nagpresto ng senador ay may ibinabala siya rito. We arrested him in the Senate. He was read his rights in the Senate. Ibigay na natin kay John Vic, sabi ko sa inyo, di ba? Bigay na natin kay John Vic, first time makahuli. Para namang ganahan, baka mamaya may mahuli pang iba. Malay nyo mga kababayan, napapansin ako, nakahuli ako, hulihin ko na talaga si Bato. Di ba? Hulihin ko na talaga si Bato. O, di ba? Bigay na natin kay John Vic yan. O, di ba? John Vic! Ayun naman eh. Minsan lang yun. Kita nyo naman ha. Ang kanyang nahuli ay isang buto. Buto ba? Buto mesa. Malay nyo, mahuli niya naman si Bato. Hindi lang buto. Hindi lang buto. Buto mesa, ha? Mga kababayan ko. Nako, sana ganahan nga, ganahan ka, John Vic. Purihin si John Vic. Congratulations, John Vic Remulla. He acknowledged that having understood his rights before he went to the crossroom, I warned him, sir, anything you say will be used against you. So, yes, I understand. Kapuna-punang hindi nakaposa si Estrada na arestuhin siya. At kumaway pa. Bago siya dinala sa PNP CIDG para sa processing. Nako. Kasunod niyan ay dinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Nako. Kung saan kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Bago mag alas 8 ng gabi, nakarating ang convoy sa New Quezon City Jail Male Dormitory kung saan siya ikinulong. Ang bawat dorm ng bagong renovate na Quezon City Jail may lawak na 48 square meters at may 5 double deck sa loob. Mayroon din itong sariling lababo. Agoy! Nako, mga kababayan, Diyos ko. Ang ganda ng kulungan ni Jinggoy. Siyempre, ganyan din ang kulungan ni Ramon Revilla. May inidoro na may flash at may shower area. May mga ceiling fan pero walang aircon. Sorry. Tangina mga kababayan, kahit inyo na yung pera. Ang mahalaga, komportable tayong natutulog. Sarap buhay mga kababayan, ganito. Malambot ang higaan, naka-aircon, tapos sasabayan ng electric fan, tapos magkukumot ka ng makapal na comforter. Di ba? Tapos sa tabi mo merong refrigerator. Pag nauhaw ka, kuha ka ng Coke Zero. Di ba? Tapos may mga prutas doon. Lagay mo sa platito habang nanonood ka, pinanonood mo ang balita, at ang balita, napalitan na si Alan Peter Cayetano. Agoy!
Di ba? Ang sarap ng ganon. Oo. Sarap ng ganon, mga kababayan na buhay. Ngayon, ano? O ano magagawa ng marami mong pera? Ano? Wag ka na mag-reels. Bakit ayaw mo kung nagre-reels? Loko ka, Benji Bernardo, Lawak rin ang visitation area. Nako. Mayroong basketball court, Yan. water treatment facility at Yan. lugar kung saan pwedeng mag-ehersisyo at magpaaraw ang mga Yan. PDL. Yun naman pala eh. O ganyan, dyan lang yung buhay nyo, paikot-ikot lang kayo dyan. Paano na yan, Jinggoy? Hindi ka na pwedeng pumunta ng Macau para magkasino. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Grabe, no? Ayoko ng ganyang buhay. Bahala kayo. Basta ako, mga kababayan, ayaw ko. Di ba? Lawak, Sa isang pahayag ng Bureau of Jail Management and Penology, siniguro nila sa publiko na si Senator Jinggoy Estrada at iba pang high-profile detainees ay ihahanay sa general PDL population. Yun, mga kababayan, ihahanay, sama-sama yun. Walang special treatment, mga kababayan ko. Sorry. Jinggoy, sorry, walang special treatment. Hindi yan katulad dati, yung kulungan nyo dyan sa Krame. Na ano, kayo lang doon sa kulungan. Nakakapag-cellphone kayo, nakakapag-laptop kayo, nalalaman nyo yung nangyayari. Ngayon, hindi na. Sinama na kayo. Saan? Sa mga nakabilanggo. Wala na kayong nalalaman. Kung hindi pa may dadalaw sa inyo, wala kayong mababalitaan. Kaya ikaw, Joel Villanueva, handa mo na yung sarili mo. Ako naniniwala, eto lang ang sinasabi sa bolang kristal, Sabi sa bolang kristal, mga kababayan, pag inaresto daw, si Joel Villanueva ay iiyak. Iiyak daw. Mag-iiyak daw si Joel Villanueva pag inaresto. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!